Sa isang maliit na baryo, may batang nagngangalang Lara na mahilig mangolekta ng mga lumang laruan. Isang hapon, kasama ang kanyang lola, napadaan sila sa isang ukay-ukay. Doon ay nakakita siya ng kakaibang manikang porselana, may kupas na damit, bahagyang basag ang pisngi, at may nakaukit na ngiting parang hindi kumukupas. Kaagad niya itong nagustuhan kaya binili nila. Pagdating sa bahay, inilagay ni Lara ang manika sa tabi ng kanyang kama. Sa unang gabi, isang mahina at tila basag na, hihihi, ang umalangaw mula sa sulok ng kanyang silid. Akala niya ay imahinasyon lang iyon, kaya't binaliwala niya. Ngunit kinabukasan, tuwing hating gabi, mas lumalakas ang tawa, parang may kasamang mga bulong at maliliit na yabag. Nang minsang sumilip si Lara sa ilalim ng kama, nakita niyang gumagalaw ang ulo ng manika, dahan-daang lumilingon pa kanan, tapos pakaliwa, habang nakangiti. Sa takot, dinala niya ito sa sala at isinilid sa kahon. Ngunit pagmulat niya kinaumagahan, nasa tabi na naman ito ng kanyang unan, nakatitig at tila mas malawak ang ngiti. Kinabukasan, ipinasyal nila ang manika sa isang matandang pari. Doon nila nalaman na ang manikang iyon ay pag-aari dati ng isang batang nawala sa parehong baryo mahigit 100 taon na ang nakalipas. Sabi ng pari, hindi lahat ng laruan ay dapat pinaglalaruan. May ilan na may dalang kaluluwa na naghahanap ng kasama. Ipinagdasal nila ang manika at inilibing sa ilalim ng lumang punong nara. Mula noon, wala nang tumawang laruan sa bahay ni Lara. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may maririnig pa ring mahihinang hadjejek na parang nagbabalik mula sa dilim.